Sarado lang na, ay buksan. Buksan lang natin ito, hindi sarado, ano ba dyan? Tapos pasok tayo dito para itulak natin itong mga baka. Na andito na sila, mga langga, ayan. Andyan na sila dahil, di ba meron kaming halter dito sa farm. So hindi na namin kailangan kuhanin sila manually sa paddock. Sila na yung pusang aalis ng paddock para pumunta dito sa yard. Diba? Sobrang high-tech na ng farm na to. So yan, ano ko lang sila guys, ilalagay ko lang sila dyan sa yard. Ilalak ko sila sa likuran ng backing gate. Tapos si Mike yung unang magagatas sa herd na to. Then ako naman sa pangalawang herd. Kailangan din natin i-set up yung paddock kung saan sila pupunta, which is that paddock right there. So ayan na sila mga langga. Sasarado lang natin yung gate. Malove ko. Push. Tapos kailangan na natin i-forward yung gate. So ngayon isi-set up na natin yung pupuntahan nilang paddock. Tara! So, yun yung paddock na set up natin. Kung nagtataka kayo bakit ang haba na ng mga damo dito mga langga, hindi na yan part ng in-graze namin na paddock. So, wala na yung part na yan. Kaya naman, sobrang haba na ng mga damo dyan. Kung nakikita nyo, ayan, na-set up ko na siya. Andun na yung gate. Ayun na yung bungee sa kabila. Ayan, dyan ko na nilagay yung bungee. So, bukas na yung paddock. Ayun, bukas na yung gate. Makakapasok na yung mga baka dyan. Pero, i-check muna natin yung gate dun sa taas. Baka kasi bukas. So, ayan. Sarado naman yung gate, mga langga. So, balik na tayo sa bahay. Uuwi muna ako sa bahay, din babalik ako dito pag ako na yung magagata sa second herd. Kailangan kong umuwi kasi si baby ay binabantayan lang ni mama. And medyo may sakit si baby ngayon dahil second immunization niya kahapon. Kaya naman medyo may lagnat siya. Pero ito yung view natin dito sa taas mga lang. View natin yung neighborhood. Neighborhood farm. Ayan. So, andito tayo ngayon sa loob. Ayan yung ating platform, which is yung ating rotary. At si Mike yung nagagata sa platform sa mga baka ngayon. First third. Tumigil lang siya kasi may butas yung isang liner. So, papalitan lang niya. Pero ito yung ating mga baka. Ito yung first third. So, balik na tayo sa bahay, mga langga. Yan, nandito na tayo sa bahay. Tingnan nyo yung garden ni mama. Oh. Yan yung garden ni mother. Nilinisan nila yung gilid-gilid. Ginamit nila yung mga sako ng rice. Yan. Yung kaniyang garlic. Ito, garlic yan. Yan. Spring onion. Pero ito mga garlic yan. Yung parang mga ginger yan. Garlic po yan lahat. Ito, naka-harvest na kami nito. Peace. Kamatis. Meron siyang talong. Meron ng yan meron ng bunga. So, pasok na tayo sa loob. So, punta na tayo sa work mga langga. Nakatulog na si baby. So, alis na tayo. And maaga naman tayo matatapos ngayon. Mabilis lang to. So, pinapalitan ko lang yung gate mga langga. Kailangan kong i-hold yung mga baka dyan sa yard. So, dyan na muna sila sa yard while pupunta dito yung second herd. Doon kasi manggagaling yung second herd sa baba. So, kailangan ko yung buksan. And yung first herd dyan kasi yung paddock nila. So, kailangan ko yung isasarado. Yan.
Dito muna itong mga baka na ito. Grabe, sobrang mahangin. Grabe yung hangin ngayon mga langga. Anyway, na-change ko na pala yung gate. Ngayon ay pumunta na tayo dito sa loob para tulungan si Mike dito sa last bit ng mga baka. Ito kasi yung mga younger cows na mahirap papasukin sa platform. So tutulungan natin siya. Meron pala akong kaibigan dito, si 356. Hey. 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 Hello, Lovey. Medyo matagal-tagal na akong hindi nakapaggatas mga langga kasi nga naka-maternity leave ako ngayon for 1 year. At kahit na bago pa ako kumuha ng maternity leave ay hindi na ako nagagatas kasi that time merong mga nagagatas para sa amin. Kaya naman this will be a little bit challenging for me kasi mananakit talaga yung aking braso after this. Sigurado yon. Sa mga nagtatanong pala sa akin kung paano kami nagagatas ng mga baka dito sa New Zealand, ganito lang po siya. Pero hindi po lahat ng farm ay merong ganitong platform or milking platform. Meron din po kasing ibang farm na gumagamit ng herringbone or side-by-side herringbone. Itong sa amin ay tinatawag na rotary. Isa siyang malaking circle na nagro-rotate. Pumapasok ang baka dito sa side ko, tapos pagdating doon sa kabilang side, saka naman sila lumalabas. At para ma-encourage sila na lumabas dito sa platform, meron kaming tinatawag na sprinkler doon, kung saan ay bumubuga ng kaunting tubig sa kanilang ulo. Pero kung mapapansin nyo maya-maya, meron ding mga baka na hindi lumalabas. At yun ay dahil sila ay ginagatasan pa. Automatic kasi na nahuhulog yung retention bar sa taas kapag dumating na yung mga baka sa kabilang side pero hindi pa sila tapos nagatasan. Kaya naman may mga makikita pa rin kayo ng mga baka na bumabalik dito sa side ko. Dito pala sa farm na ito mga langga, meron kaming 740 cow pag peak season. Pero ngayon ay meron na lang kaming 700 cows mga langga at yan ay hinati sa 3 herds. 2 big mob at isa yung maliit na mob which is yung aming mga sikis or mga pino. Itong ginagatasan ko ngayon sila yung second herd. Mixture na sila ng mga batang mga baka at mga older na mga baka. At this point, hindi pa masyadong sumasakit yung braso ko mga langga. Pero mamayang gabi, sigurado ako, mananakit yung braso ko. Kung mapapansin nyo, ang mga dede na mga baka ay hindi namin nililinisan habang ginagatasan namin. Ganyan po talaga dito sa New Zealand mga langga. Bago kasi pumapasok sa aming storage or sa vat, ang mga gatas ng mga baka ay dumadaan muna ito sa filter. Meron kaming 2 filters, Navumi filter sa mga nasasamang mga dust, mga dumi, mga damo, sa gatas ng mga baka. Yes, meron po mga nasasamang ganun mga langga at hindi yun maiiwasan. Pero kahit naman ganun mga langga, makakasigurado kayo na sobrang linis ng gatas namin. Hindi naman ito papasa sa annual check kung hindi malinis ang produkto namin. At pagkatapos naming maggatas mga langga, kinokolekta itong mga gatas na ito ng isang malaking truck at dinadala sa factory kung saan itong mga gatas na ito ay ginagawang mga buy-in products natin na nakikita natin sa store. Katulad na lang ng mga pasteurized milk, powdered milk, butter, cheese, at yung mga produkto na yon ay ini-export sa ibang bansa. Yung mga nakikita ninyo mga gatas katulad na lang ng Anlin, Anmam, yun ay nanggaling sa gatas ng mga baka dito sa New Zealand mga langga. Ang gatas na pinuproduce ng mga baka dito sa New Zealand mga langga ay isa sa mga kalidad na gatas sa buong mundo. Tinitingala talaga ang dairy industry ng New Zealand sa buong mundo, kaya naman makakasigurado kayo na malinis yung product namin. Bago kasi nagiging buy-in product itong mga gatas na pinokolekta sa mga farmers dito sa New Zealand, dumadaan muna ito sa masusing pasteurization mga langga. Kaya naman para dun sa mga nagko-question sa akin, sa mga nagsasabi na nako, madumi yung gatas niyo kasi hindi niyo hinuhugasan yung dede ng mga baka bago i-harvest yung gatas. Na po ang magaling. Sige na, kayo na po. Pero kidding aside mga langga, 100% po na malinis ang gatas na pinuproduce ng aming mga baka or ng aming kumpanya at hindi lang po sa amin, kundi pati sa lahat ng mga farms dito sa New Zealand. So tapos na tayo dito sa shed mga langga and uuwi na tayo. Sasarado ko lang itong gate dito tapos yun na. That's it for today. Maraming salamat sa panonood mga langga. Kung bago kayo dito sa aking page, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like and follow. At kung nagustuhan niyo po yung content ko, huwag niyo rin po sanang kalimutan na i-share yung mga videos. Advance Merry Christmas everyone! Bye!